Second day po ng hearing ng confirmation ng charges against former President Rodrigo Duterte. Nanood po ba kayo? Ako, in all honesty, hindi po ako nanood at wala akong balak na panoorin hanggang matapos yung kanilang hearing. Bakit kanyo? Dahil sigurado po ako na itong hearing na to ay dediretso sa trial. First day pa lang sementado na sa utak ko na walang laban itong kampo ni Kaufman. Nakita naman ninyo sa first day yung mga birada ni Kaufman. Paawa effect na akala mo Pilipino na rin siya. Sabagay, kung ikaw ba naman ay bayaran ng mga Duterte, magiging loudspeaker ka na lang. Kasi puro pagpapaganda ng imahe ni Digong ang ginawa ni Kaufman. Dinamay pa si President Bongbong Marcos. Nung nag-umpisa yung kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC, wala pa pong posisyon si Bongbong Marcos sa gobyerno. So bakit tinuturo ni Kaufman si President Bongbong Marcos? Sa bagay, alam niyo naman ng mga DDS, lahat na lang nangyayari sa Pilipinas, isinisisi nila kay President Bongbong Marcos. Sige, tuloy niyo yan. Akala niyo ba magiging dahilan yan para palayain ng ICC si Rodrigo Duterte? Samantalang nung narinig ko yung prosecution, ay sigurado na ito ay tutuloy sa isang trial. Pero matutuwa ka naman dito kay Attorney Salvador Panelo. Bakit ba lahat ng mga Pinoy na abogado ni Rodrigo Duterte ay parang tinapo na sa basura ang kanilang mga talino? Kahit magmukha na silang katawa-tawa, maipagtanggol lamang ang mga Duterte. Tayo pa ang ginagawang tanga. Akala ni Salvador Panelo, mga bobo ang mga Pilipino. Siguro yung mga DDS. Itong grupo lang naman ng mga DDS ang naniniwala sa mga pakulo nito mga abogado ng mga Duterte. Sabi ba naman ni Salvador Panelo, doon ako natatawa kasi yung mga presentasyon na yon ay parang ipinapakita nila na lahat ng mga sinabi ni President Duterte ay may bahid lahat ng katotohanan. Gaya ng ipinaliwanag ng depensa, karamihan dito ay hyperbole at ito ang estilo ng dating Pangulong Duterte. O sige Panelo, yung mga DDS maniniwala yung mga yan. Pero yung majority ng mga Pilipino, hindi mo mabobola, hindi mo mauuto, hindi ninyo mabubudol. Ano ba yung hyperbole? Yun po yung pag-ieksaherado. Yung bang extreme exaggeration to emphasize a point. So ang ibig sabihin nitong si Panelo, ginagawa lang ni Rodrigo Duterte yon to emphasize a point. Yung mga sinasabi niyang pumatay siya, personal pa sinasabi ni Rodrigo Duterte na personal, marami na siyang napatay. Yung mga pinapatay niya, yung mga inutusan niyang pumatay, lahat yon ay hyperbole or parang extreme exaggeration to prove a point. Ano akala mo sa amin? Hindi napanood yung mga admission of guilt ni dating President, Salvador Panelo? Kung nagagawa niyong bobo at tanga ang mga DDS, not the rest of the Filipinos. Samantalang alam ng buong Pilipinas at ng buong mundo dahil kitang-kita po, documented yan, nasa YouTube, nasa social media, lahat ng pag-amin ni Rodrigo Duterte. O sige, sabihin mo ng hyperbole o nag-exaggerate ng si Digong dun sa mga speeches niya. Paano naman nung siya ay under oath? Tandaan ninyo, sumipot sa mga hearing si Rodrigo Duterte at siya ay nanumpa. Ano yun? Exaggeration din? Yung pag-amin niya na talagang ang dami niya nang napatay at matagal na siyang pumapatay at kung ano-ano pang klaseng pagpatay? Lahat yon exaggeration? O hindi lang natin maintindihan o hindi natin alam ang totoong ibig sabihin ng salitang kill? Dahil para kay Panelo, iba ang ibig sabihin ng kill para kay former President Duterte. Sabi ni Panelo, they are forgetting that what the former president wanted to convey to the criminals, those who want to commit crimes, kill, means that they would hunt them or pursue them to the ends of the earth, prosecute them, and put them behind bars. Yun ang ibig niyang sabihin. Aba, iba na pala ang ibig sabihin at ang pagkakahulugan ng salitang kill o yung pumatay o pagpatay. Parang absent yata kaming lahat sa school, Panelo, nung tinuro yung ibig sabihin ng salitang kill. Alam niyo, talagang napapatunayan ko lang sa sarili ko na maraming mga abogado ang sinungaling.
Ang tama gagawing mali, ang mali gagawing tama. Yan po ang ginagawa ng maraming mga abogado para lang maipagtanggol yung kanilang kliyente. Kahit na bukong-buko na, kahit nakitang-kita na ang ebidensya, kahit lantad na sa lahat ng tao na may ginawang krimen si Digong, pero dito sa mga abogado ni Digong, hyperbole or iba ang ibig sabihin para kay Digong ang salitang kill. So kung gustong makipag-utuan ni Salvador Panelo sa mga Pilipino, sa mga DDS ka na lang, Panelo, ha? Dahil sila-sila na lang ang maniniwala sa inyo. At bakit ganito ang mga salita ni Panelo? Dahil ramdam na ramdam nila na talo si Kaufman dito sa kaso niya kay Rodrigo Duterte sa ICC. At ito ay magpapatuloy sa trial. At kapag yan ay nagtuloy sa trial, definitely mako-convict si Rodrigo Duterte. At tulad nga ng sinabi ng kanyang anak na si Sara Duterte, hindi na namin tinitingnan yung chances of coming home Kung makikita nyo roon sa statement niya sa court ay sinasabi niya, natanggap ko ng posibleng dito ako mamamatay sa kulungan ng ICC. Kawawa naman Totoo, nakakaawa po si Rodrigo Duterte. Pero tandaan po natin, siya na mismo ang nagsabi na aakuin niya lahat ng responsibilidad. Wala daw ni isang pulis o militar ang makukulong dahil siya ang magpapakulong. So ayan, wish granted. At tama lang, kasi dito napapatunayan natin sa hearing sa ICC na totoo lahat ng binibintang kay Digong. Ilang videos na ang ipinakita, first day pa lang ng hearing. Kaya dun sa mga DDS na hindi pa rin nabubuksan ng isipan, ewan ko na lang sa inyo. So, hintayin na lang po natin. Kasi after nitong hearing hanggang Biyernes, may 60 days yata para makapag-decide ang judges ng ICC kung tutuloy itong hearing na to a full-blown trial. At oo nga pala, meron po ako nakikitang mga DDS na nagtatanong. Dahil hindi nga ba, may mga kamag-anak yung mga naging biktima ng EJK na nakarating ng ICC. At ang tanong nila, sino daw ang nagpondo? Saan daw galing ang perang ginamit ng mga biktimang ito para makarating ng dahig? Nakita nyo ang pag-iisip ng mga DDS Tinatanong nila, although sinabi ng mga kamag-anak ng biktima na hindi galing sa gobyerno ang kanilang pamasahe papunta ron. Although siyempre ang mga DDS hindi maniniwala. Pero balikan nga natin sila. Kung kayo mga DDS, tinatanong ninyo kung saan galing yung perang ginamit ng mga kamag-anak para makarating ng ICC. Ang tanong naman sa inyo, naisip nyo ba kung saan galing yung perang pinambabayad ng mga Duterte dito kay Kaufman pa lang na sa ngayon mag-iisang taon na si Digong sa ICC, bilyones na po ang inabot ng perang inilabas ng mga Duterte pangbayad kay Kaufman pa lang. So kayo mga DDS, may oras pa kayong tanungin kung saan nanggaling yung mga pinamasahe ng mga biktima ng EJK, samantalang hindi nyo na tinanong kung saan galing yung napakalaking halagang perang ibinabayad kay Kaufman na umabot na ng bilyones. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.